Hindi pa kami annulled, separate lang, pero hindi siya legal. Ginawa kong 6 times na pinatawad yung asawa ko bago talagang nakapag-desisyon ako na ayaw ko na. Umabot sa punto nga na napunta kami doon sa kay Rafi Tulfo. Wala na akong pambayad sa upa. Mangiyak-ngiyak na ako wala akong pambayad sa upa, wala na rin ako makain. Maraming gusto pumunta sa Bukana pero ako ayaw na ako kasi wala na akong makain eh. Wala na akong pambayad din sa upa. Kung saan ako matutulog, kung saan ako magkikitira. Kaya naman ako natigil sa Bukana, sa Bursa Island kasi wala na akong mauwian noong panahon na yun eh. Matapos ko lang itong problema ko dito sa bahay ko na to, mapapaupahan ko na to, sa Zamboanga mapapaupahan na rin sa Davao, babalik ko ng Saudi. Isa ka daw sa na-scam ni RTV. Totoo ba? Ninakaw ang bag mo sa baybay ng Bukana. Ang alam ko, nalaman nyo na kung sino ang nagnakaw nun kasi ibinanik ang bag mo. Pwede ko bang malaman kung sino yung nagnakaw at pwede bang malaman kung bakit hindi nalaman ng barangay kung sino ang kumuha nun? What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak again in another vlog. So for today's vlog, our guest for today, Jocks MTV! Shout out! Ayan, si Kuya Jocks naman ang ating i-interviewin ngayon dahil ang goal ko talaga is makompleto yung Magic 7, yung Magic Flakes, yung 7. So, yung iba is hindi pa kayo rin ng powers dahil mga busy sila. So, ayan. So, si Kuya Jocks at si Kuya Francer ang ating guest ngayong gabi. So, hindi ko lang kung alin mauna, pero panoorin nyo, in-interview ko sila parehas. So, ayan, si Kuya Jocks, ayan, sa mga, baka meron tayong mga bagong viewers na hindi kakilala. Pwede ka ba magpakilala sa kanila? Ako nga pala si Jocks MTV. Joxy Margatinis ang pangalan ko, pero Jocks MTV sa YouTube. 48 years old. Kailan pa ba gano'n? 48 years old. Tapos, kasalukuyang nakatira sa Imus, Cavite. Galing din ako sa Bukana, Burias Island, sa Pinyan, kay Idol. Yan. Meron din tayong mga iniikot-ikutan ng mga lugar, pero marami yan kasi travel, tayo, charity vlogger. So, ayan, si Kuya Jocks MTV. So, kaya pala Jocks MTV. Parang dati ko pa yung pinapanood, ngayon ko lang nalaman. Kaya Jocks MTV, Jocks tapos yung pinido mo, M. So, M na lang nilagay mo, tapos M, TV. Tihada, Joxy, tapos ginawa ko na lang Jocks, tapos apelyido ko is Margatinis, M. Tapos yung middle initial ko is Tihada, kaya T. Tapos V, video. Okay. So, alam niyo na kung bakit MTV. Galing niya sa mga pangalan niya, tapos yung V is video. So, ayan. Kamusta ka na? And anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon, dito ako sa Imus, Cavite kasi gawa ng sa anak ko, si Kian, kailangan ko siyang bigyan ng gabay bilang isang ama. Nandito ako para suportahan ang aking anak, lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral. Kaya nabanggit mo na lang din naman yung anak mo. Meron ka ng anak. Isa lang? Isa lang. Tapos ilang taon na siya? 11. Pero, kung okay lang naman matanong, pwede mo namang hindi sagutin mga itatanong natin. So, pero hiwalay kayo ng dati mong asawa? Hiwalay. Hindi pa kami annulled. Hiwalay lang kami ng na separate lang, pero hindi siya legal. So kasal pa kayo? Kasal pa rin. So wag na natin itanong kung bakit sila naghiwalay, masyado ng personal yan. So pero kailan kayo naghiwalay? Yung as in totally wala na? 2016. 2016. Tapos wala na. Gumuho na yung mundo ko noong panahon na yun. Kaya bumigay na ako. Ako yung tipong matagal bumigay, pero pagka sinabi kong bigay na talaga. Ginawa kong 6 times na pinatawad yung asawa ko bago talagang nakapag-desisyon ako na ayaw ko na. So, okay lang ba sabihin na, sabi mo kasi 6 times mong pinatawad, so nagloko? Yan ganun. Sumakabilang bahay. So, 6 times nagloko, tapos 6 times mo ding pinatawad. Pero yung pinakahuli is, ikaw na talagang umayaw. Umabot sa punto nga na
napunta kami doon sa kay Rafi Tulfo. Yun, pumunta ako kay Idol Rafi Tulfo. Kaya yan, masaklap din. So, pumunta ka kay Rafi Tulfo kasi ganong asawa mo. Oo, kasi nung panahon kasi na yun, uso yung mga ganun eh. Pag may problema, yung ganun. Lalo-lalo na sa akin, OFW. Tapos walang ibang naisip na paraan para mabigyan ng aksyon yung problema. Kaya yan, pumunta ako doon. So, ano yung pinaka-goal mo? Ba't ka pumunta doon? Anong gusto mo mangyari? Parang hinamon kasi niya ako na, sige, magpatulpo kayo, gano'n. Anong panahon na yon? Kumbaga, magulo ang utak namin pareho. Nung panahon na yon, nagkakamuna na gano'n. Ako gusto kong patunayan na kaya ko gawin ang mga sinasabi ko. Kaya ginawa ko, pumunta ako doon. So, ang goal mo doon is? Magpatulong ako na kay Idol Rafi Tulfo na maanal ako, maanal. Kaso lang, binigyan na ako ng referral para doon sa sa annulment na yun. Kaso lang hindi siya matuloy-tuloy dahil nga babalik pa ako sa Saudi. Kaya hindi siya ma-process. So, pero ngayon, ongoing yung annulment nyo or wala pa din? Wala. So, wala ka ng planong ituloy yung annulment? Wala na siguro kasi hindi naman niya kailangan na maghabol sa akin kasi meron na rin siyang pamilya. May asawa at anak na rin siya doon. Ako din, ito manatiling manatiling pogi lang sa tabi. So, yan. Matanong ko lang, may boyfriend ba ngayon si Kuya Jox? Ay, boyfriend! May girlfriend ba ngayon si Kuya Jox? Sa ngayon, parang meron, parang wala. Ay, ano ba yan? Ang showbiz So, it's complicated. It's complicated. Parang meron. So, may special someone? Meron. Snow White. Parang meron, parang meron, parang wala eh. Ganun siya. Depende sa kanya. Depende sa mood. Depende. So, pero na kanino yung anak niyo? Nasa ex-wife. Ano lang, inihiram-hiram mo lang? Hiniram-hiram ko lang. Pagka namimiss ako ng anak ko, magme-message sa akin, Daddy, kailan ka uuwi? Namimiss na kita yun. Kaya ako, pupunta ako dito sa Manila. Halimbawa, nandun ako sa probinsya. Dito, uuwi ako para dun sa anak ko. Kahit malayo ka, pupunta mo kapag sinabi niyang namimiss ka niya. Katulad ngayon, nag-aaral siya. So, kailangan kong hatid sundo. Kaya isa din yan sa dahilan na hindi ako basta-basta makakaalis-alis. Makapag-vlog-vlog. No? Kasi, pag nandun siya sa school, mga alas 11 na, yun, kailangan ko na pumunta doon sa school para sunduin. Parang, kung ano yung kulang sa akin nung bata pa ako na hindi ako nagkaroon ng ama, na lumaki ako na walang ama. Gusto ko kasi na mangyari na pag ako ang may anak, gusto ko yung buo siya. Kaso lang nangyari yung gano'n na wala talaga, walang swerte sa gano'n. So, kaya ako ang babawi para sa anak ko. Kahit na hindi naman talagang fully yung attention ko nandun sa kanya, kasi nga vlogger nga tayo, pa saan-saan, papunta-punta, ganyan. Bilang isang charity vlogger, kahit saan-saan, travel, adventure, ganun. Kaya, okay na sa akin yun, na pag nandito ako, kasama kami. Kaya isa sa dahilan na hindi ako talaga. So, kaya din ba, isa to sa dahilan kung bakit 6 na beses mong pinatawad yung ex-wife mo kasi gusto mo talagang buo yung pamilya mo, gusto mong maibigay sa anak mo yung buong pamilya. Tama. Kasi nanatili pa rin sa isipan ko na kaya pa to. Hanggat sa umabot sa 6 times na kumbaga, na may hoping pa rin ako na mapag-usapan, yung ganon, na mabuo pa rin, na yung pangarap ko sa buhay ko na magkaroon ako ng pamilya. Ganon. So, sa tingin mo kaya, kung para sa sarili mo, ano kaya yung dahilan kung bakit paulit-ulit kang niloko? Hindi ko alam kasi pag-iisip nila yan, hindi ko alam kasi okay naman, wala namang problema. Lahat okay naman. Hindi ba dumating yung time na tinanong mo siya, bakit mo ba ako nilodo kung ginagawa ko naman lahat? Hindi naman.
Hindi na, hindi na. Mayroong mga bagay, pagka nung panahon, nung kasagsagan pa talaga, mayroong mga bagay na masabi mo yan, matanong mo yan na ganito, ganito, pero hindi na kailangan para ulit-ulitin pa. Tama na yung nabanggit mo sa kanya, ganitong problema, bakit gano'n? Sabi niya, patawad, hanggat sa patawad, tapos umulit-ulit, yung ganun. Wala na, pagka ganun, ano na, mahaba yung pasensya ko, mahaba yung, bago ako mag-react, mahaba yan. Kasi gusto ko talaga na mabuo. Kaso lang, kung gano'n naman pa ulit-ulit, wala na, ayaw ko na. Kumbaga, nasagad na. So, kung mangyayari man, pero if ever man na mangyari na, halimbawa, parehas kayong single, tapos bumalik siya sa'yo, tatanggapin mo pa? Depende siguro sa pagkakataon kasi meron, hindi naman natin maano kasi minsan talaga maisip mo rin na lalo na pag mag-isa ka. Tumatanda na ako, mag-isa lang ako. Maisip mo rin na sana meron akong kasama. Maisip mo rin yun eh. Pero kung gano'n na single siya tapos ano, possible siguro. Pero wala na pagkakataon yun kasi meron siyang anak. If ever lang naman. Pero sabi mo nga, may chance, may possibility na pwedeng maging kayo ulit kung if ever na pares kayong single. Hindi ba ka ba na trauma na, hindi mo ba naisip na baka lukuhin ka lang ulit? Depende yun nga, sabi ko, depende yan sa sitwasyon. Kung makikita mo naman na seryoso talaga at meron siyang ipapakita sa'yo na proof na ano talaga, gusto niya na ng magandang ano. Ayun, pwede yun. Pero para sa akin kasi, nakakapagod din. Nakakapagod. Depende na lang sa pagkakataon kasi ako naman, as long as na maganda, positive ang outcome, go ako doon. Pero pag makikita ko na negative, ayoko. So, di ba kakasimula pa lang namin ang seryoso agad? Dapat panghuli pa yan, hindi, pero na-open na din. So, ayan. So, and dumako naman tayo sa pagiging vlogger mo. Chill lang muna. Baka umiyak ka na agad. Di mamaya na yung iyak mo. Nakikita ko na sa gilid na yung luha niya. Basta usapan talaga pamilya. Mukhang mali ka ata dun sa entrada mo. Dapat nahuli yun. Ikaw kasi pinasa ko agad Pwede naman balikan. Mamaya, babalikan natin. Natulog na isip ko na, hindi, joke. So, sa pagiging vlogger naman, kailan ka nagsimula mag-vlog? Nagsimula ako mag-vlog sa Saudi pa ako. 2019. 2019. Nag-vlog na ako doon sa Saudi. Tapos, yun nga, may problema. May umuwi ako dito. So, hindi pa kayo magkakilala ni Kuya Jeff, vlogger ka na? Vlogger na ako, monetize na rin ako. Sa Saudi ka pala. Tapos, kailan kayo nagkakilala ni Kuya Jeff? Or paano kayo nagkakilala? Nung panahon na pumunta ako sa Bukana, dahil meron akong kaibigan na ninang ni Jamie Nocum na hindi siya makakarating. Tapos, gusto niya ipaabot yung support doon. Mga 14,000 ata yun. Tapos, hinatid ko doon. Tapos, yung paghatid ko doon, tiyempo naman na uwian na, nag-announce yung Barangay Bukana na bawal lumabas ang nasa Bukana. Kaya doon, natanggong ako doon. No choice ako kundi mangupahan. Kasi kung hindi ako mangupahan, matutulog ako sa kalye talaga. Kasi wala naman akong kakilala talaga doon. Yun, nangupahan ako, nakilala ko si Ading Journey. Ading Journey yun. Meron nangupahan sila nung panahon na yun. Kailangan daw nila ng isang tao na parang kasama sa pagbabayad yung gano'n. Kaya yun, nakishare ako doon sa kanila. May pera pa ako nung panahon na yun kasi galing akong abroad. Nakilala ko to dati. Joke lang. Magkakilala na tayo doon, di ba? Nangungupahan kayo. Tayo ni Rico lagi nakatambay kami doon sa apartment. Si Rico. Naalala ko pa yun. So, ayan. So, dati pala is, at talagang coincident lang yung pagkakakilala niyo ni Kuya Jeff. Hindi, idol ko na talaga siya. Nanonood ako sa mga video niya. Tapos, gusto ko rin pumunta naman sa Bukana. Napag-usapan na yan sa mga kaibigan ko. Mag-live ako na mga ganyan. Tapos, may pagkakataon lang talaga na
yun, katulad no, na napunta ako doon, tapos natagal na ako doon dahil nga may pandemic, hindi ako makalabas. Pero hindi yun ang pinakaunang ano ko, punta ng Nasugbo. Kasi napunta ako ng Balaytigi, kasama ko si Kuya Dang noong panahon na yun, si Swak Taste. Tapos, ang pangalawang punta ko sa Bukana is yung birthday ni Pangit. Oo. Tapos nakita ko doon si Idol, si Kanuto, si Wasalak, si Kamuning. Hindi pa kami close noon, noong panahon na yun. Siyempre, picture, yung gano'n. Yun ang pinaka-pangatlong pagkakataon, yun ang nandun na ako, nangungupahan ako doon. So parang masasabi mo ba na napaganda yung pagkakatigil mo doon, na na-stuck ka sa Bukana? Napaganda siya kasi nakilala ko ang idol ko, si Idol Chopper Sniper, tapos yun nga lang, medyo may lungkot lang din siya kasi hindi ko makakasama yung anak ko dahil nga natanggong ako doon, tapos hindi pa alam ng anak ko kung saan ako. Tapos yan, may punto pa na may pagkakataon pa noon na nawala na ako ng cellphone nung panahon na yon, tapos nabasa sa dagat nung nag-declare si Idol ng mag-clean up operation sa Twin Island. So lahat sila naka-vlog, ako lang ang wala kasi basa nga yung ano ko. Yung ginawa ko nung panahon na yon, tatalon ako. Walang ibang tumalon doon sa pinakamataas, na parang may bukol doon na sumubra doon. Ako ang unang tumalon doon. Lahat ng kamera nandoon sa akin. So, ikaw ang video. Ako bida doon. Pero wala akong video. Wala akong vlog. Oo. Pero dahil doon, pagka kinubukasan nata noon, or after 2 days man siguro yon, dahil sa pangyayari na yon, maraming naka-video sa akin, nakilala ako noon, noong panahon na yon. Tapos, sabi ko, wala na akong pambayad sa upa. Mangiyak-ngiyak na ako noon, wala akong pambayad sa upa, wala na rin ako makain. Tapos sabi ko, wala na rin akong cellphone. Ang meron na lang sa akin doon, ito laptop, dala-dala ko sa Bukana. Alam nga naman kung laptop, sabi mo, what's up? Laki doon. Sabi ko, down na down talaga ako noon. Nag-chat pa sa akin yung anak ko, sabi niya, Daddy, saan ka man naroon, mag-ingat ka sana. I love you, Daddy, yung ganun. Doon bumagsak yung... Iyak ka nun. Oo, bumagsak yung ano ko. Sabi ko, iyak na ako. Uwi na lang ako. Nang panahon na yon, wala akong views. Yung panahon na yon, nung nagkita tayo doon, wala pa rin akong views nung panahon na yon. Kung hindi kami magkasama ni Franstar, kung hindi ako i-share nung panahon na yon, pag i-share ako ni Franstar, meron ako mga 500, 300, yung hanggang doon lang talaga, wala talaga. Sabi ko, wala na, uwi na ako. Suko na ako nung panahon na yon. Tapos yun, nung nag-live ako, maraming umiyak ako, tapos hindi ko mapigilan na makaiyak talaga ako kasi nga doon sa anak ko, yung message niya, voice message. Sabi ko, ayaw ko na. Maraming gusto pumunta sa Bukana pero ako ayaw na ako kasi wala na akong makain eh. Wala na akong pambayad din sa upa. Naubos na nung panahon na tumigil ako noon. Nung nag-live ako, merong nagbigay sa akin ng oportunidad na bigyan ako ng cellphone para ipagpatuloy daw yung ano ko. Sabi niya, nakita ko yung mga vlogs mo, yung ganyan-ganyan, tumutulong ka. Tapos, maganda yung content mo. Wala lang talagang views, tuloy-tuloy lang. Kasi bilhan kita ng cellphone. Para binilhan niya ako, ito yung cellphone na to. Ano dyan? Hanggang ngayon. Biruin mo, ang tagal na nun. Pwede ba natin banggitin ko sino? Shout out pala. Maraming salamat kay Ma'am Pink Cruz Honey. Ma'am, ito pa rin yung cellphone way back 2021. Nandito pa rin yung cellphone, buhay na buhay. Parang ganun din yung cellphone ko dati. Kasi nauso talaga yung ganyan cellphone nung time na yun. Si Rico, ganyan din yung cellphone. Ako, ganyan din yung cellphone. Vivo V20. So, yun. Ito, binigyan niya ako ng pagkakataon. Pinadalhan niya si Franstar ng pera para bilhan ako ng cellphone. So, ito yun. Kung di dahil kay Ma'am Pink Rosani na mabilhan ako ng cellphone para pang vlog, hindi magtuloy-tuloy kasi uuwi na talaga ako nun. So, binigyan ka ng cellphone. Paano yung pagkain mo nun? Ang pagkain ko, sinabi ko kay Frankie na, pre, baka bago man nangyari yon, nagpaalam na ako, pre, baka pwede mo ako bigyan ng mga 1 month lang na dito, try ko pa rin na na dito lang muna ako. Mag-share na lang ako sa bayad. Kasi kung doon sa yung dating kwarto, ako na nag-handle lahat, nagsulo na ako magbayad kasi wala na si Kuya Uno, wala na si
Umuwi na sila. So sabi ko, total, ako na lang mag-isa. Share na lang ako sa inyo. Kami ni Kuya Nuli. Tsaka si Franstar. Ayun, doon ako. Tapos, ayun nga, nung nag-live ako, doon na siya nag-start, nung nag-live ako, na nabigyan ako ng pagkakataon. Tapos umuwi ako dito. Pagka kinabukasan nung live ko, umuwi ako dito. Maganda naman yung vlog ko. Oo, pag mag-live ko, maganda yung vlog ko. Tapos after 3 days, punta na ng, yun na, napupunta na daw kami ng Boris Island. Yun na yun. So, kailan nag-start na dumakas yung channel mo? Yung nandun ako sa Boris Island. Oo. Kasi, hindi, after nung umiyak ako, after nung live na yun, vlog ko noon, malakas na ang views. Mag-live ako, malakas na ang views. Tapos, lahat ng vlog ko noon malakas. Tapos nung pag kinabukasan na to, after 3 days, yung sa travel, talagang nakatutok ang mga viewers nung panahon na yun. Malakas. Tapos, dapat ang puntarya ko doon is mag fishing adventure. No, kasi fishing sila Jan Igor, sila Jan Rayo, sila Captain Dudong. Lahat sila fishing. Ako hindi pa ako nakatry, hindi ako mangingisda eh. Oo, kaya sila Kuya Nuli, naka-fishing na sila, Franstar naka-fishing na sila. Tapos, ako wala pa. Nag-try ako na isang fishing, maganda naman ang views, kaso lang, yung hindi ko kaya yung lamig sa gabi. Sabi ko, try ko nga mag-charity kasi charity naman talaga ang content ko. Kahit wala pa ako sa Bukana, charity talaga. Kaya nung nag-try ako, maganda ang views. Maganda. Sa lahat ng vlog ko, yun ang pinakamaganda. Premiere, live, video, malakas. Kaya nag-charity talaga ako. Tapos, tuloy-tuloy na yun siya. So, doon lumakas nung nag-charity ka sa Burias? Oo, sa Burias Island. Oo. Balita ko, naging sponsor ka daw ni Kuya Jeff. Tama ba or hindi? Oo. Yung doon sa puputulan ba yun ng paa? Kaya namatay na rin yun eh. Kuya Guido yata? Hindi, yung Nugan ba yun? Yung mangingisda rin na binigyan natin ng bangka ni Idol yun. Na naputulan ng... Sa Bukana din? Hindi, sa kabila. Oh, basta namatay na rin yun. Alam siguro ng mga viewers yun. So, hindi ko po alam, pasensya na. So, doon ka nag-sponsor? Doon ako nag-sponsor. 10,000 yun. Tapos, ayun. Doon siya nag-start no, na naging malapit na ako kay Idol. Tapos, usap-usap na. Talagang, kinapalan ko na yung mukha ko para makasama ko lang talaga yung Idol ko. Yun. Tapos, yun, meron na siyang mga advice sa akin, sa amin, lahat na ganito, ganyan. Tapos, doon na pumasok yung nagpaalam ako sa kanya na Dol, punta ako ng Boris Island. Tapos, sabi niya sa akin na, sige, bay, magandang oportunidad yan na punta ka doon. I-adventure mo yung channel mo. Good luck niya, sabi niya gano'n. Maganda yan. Big chance yan. Kaya, pinayagan naman niya ako. Yun. Yun na yun, yung nasa Boreas. So, ayan. Bago ka nakapasok kay Kuya Jeff, may naramdaman ka ba noon na ayaw sa'yo ni Kuya Jeff? Wala naman. Kasi si Idol kasi, yan eh, kumbaga, welcome naman. Welcome naman yan. Lahat ng pupunta doon, welcome naman. Basta wag lang yun sa pandemic kasi medyo delikado yun. Nung panahon na yun. Nung panahon nung nandun ako, okay naman siya. Kasi normal naman yan na hindi pa kayo magkakilala. Normal talaga yun na hindi pa, siyempre, mangingilag ka pa. Pero, nagkakapaan pa. Pero pagka once na magkausap na kayo, ang pinakaunang usap namin ni Idol, yung sinabi niya sa akin na, nag-inuman kami nun eh. Sabi niya, bay, ikaw man si Jokes MTV, no? O dun. Ikaw pala nag-ayos ng AdSense ni Mama. Kasi nga inayos nila ni Kanuto, hindi nila maayos nung panahon na yon, hindi makakasahod si Ate Miray. Ako ang nag-ayos nung panahon na yon, kaya nakasahod si Ate Miray. Yun, tapos nagkaroon pa siya ng sinabi sa akin na papaturo siya sa akin nung sa problema din sa cellphone na ayaw niya, tapos nagawa ko siya, na-solve ko siya. Doon nagkaroon kami ng magandang usapan, tapos tuloy-tuloy. Pag Bisaya kasi, pag magkausap na, konting inuman lang, close na kaagad eh. So, saan kayo talaga totally unang nagkakilala ni Kuya Jeff? Sa, kina Pangit. Doon kami nakita talaga, nagpicturean. Dito na sa Pilipinas? Dito na sa Pilipinas. Nung nandun pa ako, nakita ko na siya, idol ko na siya. Pero nung dito sa Pilipinas, ang unang pagkakataon na nagkakilala kami, doon sa kina Pangit, birthday ni Pangit yung panahon na yon. Tapos sabi niya,
ang tawa ko rin, iba rin yung tawa ko eh. Oh, ginawa ko nga memes yun eh. Tapos sabi niya, grabe tumawa, sabi niya gano'n sa akin. Tapos, yun ang pinakaunang kita namin dalawa. Sa Bukana? Sa Bukana, oo. Pero, ang tagal mo nang nakatira sa Bukana noon, bago ka nakalapit kay Kuya Jeff, bakit ganun? Di ba, kasama mo noon si Kuya Noli, si Kuya Franstar, pero sila, nakakasama na ni Kuya Jeff. Bakit ikaw hindi? And anong dahilan sa tingin mo? Pandemic kasi yun nung panahon na yon, hindi basta-basta makapunta din ka idol. Saka nahiya ako na mag-move ng first move na gano'n na pupunta ka idol. Nahiya ako. Kaya nagkataon lang ako na talaga nagsunod-sunod na nagkakilala kami ni idol nung bukod dun sa sponsor ko na yung putulan ng paa, 10,000 yun. Tapos nung nagdala ako ng upuan, di ba nakita mo yung mga upuan doon na akin yan, yung 15 piraso yun na upuan. Yung ganito na upuan, kulay yellow ata yun. Yun, doon nag-start na nag-chat kami. Lahat ng mga, yung Magic Flix ngayon, ayun, nagkasama-sama, lahat kami. Yun doon na nag-start na lagi na ako pumupunta doon. Tinatawagan din ako ni Idol noon kasi sabi niya, Franstar, nandiyan ba si Jokes? O kasi, papuntahin mo dito kasi nandito si mamonetize na si noon eh, sila Marjorie, sila Ermita, Lani Ermita. Walang mag-asikaso nung AdSense nung panahon na yon. Sabi niya, puntahin mo dito kasi asikasuhin namin. Ayun, dalawa kami na idol, doon sa AdSense sila. Yung mga bagong monetize nung panahon na yon. Uso pa dati yung talaga pinapaayos mo yun. Pinapaayos, uso pa yun. Naalala ko dati nung hindi pa yata ako nagsisimula, kakastart pa lang. Parang ang laging ang upload no, pinayos ko ang pin. Pinayos ko ang Google AdSense ko. Dumating na yung pin ko. Parang yung mga ganun. So, ayan. So, naging close din kayo sa pamamagitan ng pag-ayos mo ng mga AdSense. Oo, isa din yun. Oo. Bukod sa shot. Talaga mahilig si Kuya Jeff mag-inom eh. So, ayan. Dumako naman tayo sa sponsor. Nagka-problema ka na ba sa sponsor? Nagka-problema ako sa sponsor. Meron namang problema rin sa sponsor, pero ano yun siya? Hindi siya yung misunderstanding lang siguro. Hindi siya problema ko na merong mga impormasyon na mga sabihin na natin may sinisiraan ka sa ganon. Pero hindi naman alam na nila kung ano talagang buong kwento. Pero alam na nung sponsor na ganito, ganyan. Naipakita ko naman lahat ng resibo kasi kami kasi, Three Musketeers, ang tinatawag kasi na Three Musketeers, yung mga charity vlogger sa Burias Island, si Franstar, si Kuya Noli, ako. Kami kasi, hindi maiwasan talaga na meron kaming sponsors. Ang dami yan, minsan nga, hindi na namin tatanggapin. Ayaw na namin kasi nga, yung sunod-sunod na, hindi rin kami makakakuha na rin sa Western Union kasi ayaw na rin ng Western Union kasi nga sa sobrang dami, tinatanggihan na namin. So, merong mga ganyan, at saka, yung mga, kadalasan talaga nun, yung papakita namin kaya binablog namin, pinapakita yung resibo. Importante talaga yung resibo. Sir, ganito yan. Halimbawa, 30,000, 50,000, 100,000. Sir, ito yung resibo lahat nandito. Pag makita na ng sponsor yan, okay na yan, wala nang problema. Depende na lang yan siya. Meron kasing pagkakataon na na-mislead yung nagbalita. Na-mislead yung balita. Tapos sinabi, ganito, si ganito, tapos ganyan, nagbigay kasi ganito. Tapos, yung pala, hindi alam nung nagbalita na lahat ng sinabi niya yung halimbawa, meron tayong 20, 30, 50, ganyan. Nagbigay si ganito, ganyan. Hindi niya alam na yung palang pera na yun, para pala sa isang construction na nagawa naman, na ibigay lahat, ganyan, nagdagdag pa nga kasi kulang. Sabi niya, magdagdag ako sa'yo kasi kulang pa yan. Kung tutuusin, yung panahon na yon, sabi niya, kumuha ka dyan lahat ng pagkain ninyo, mga merienda, hindi ko ginawa yon. Bumili ako ng bigas, nagluto ako, minsan mag-abuno pa ako kasi ayaw kong mabawasan yung para doon sa materialis. Ang pinaka-akin na lang doon is nag-declare ako doon kasi instead na mag-vlog ako ng para sa akin, yung normal na vlog ko na, pupunta ako sa mga liblib na lugar para mag-charity, hindi ko na ginawa yun. Ginawa ko na lang yun, yung utos nung sponsor.
Ginawa ko yung utos sa sponsor para bumili ng materialis para i-construct yung kanyang gusto. O, wala akong sahod doon. O, ang sa akin na lang doon, pinakaano ko, benepisyo ko na lang doon, may vlog ako ng konti, tapos dineclare ko na lang na marami ako mga kaibigan dito na walang trabaho, nakakatulong ako, magbigay trabaho tayo. Bigay trabaho program, kumbaga. Yun na lang pinaka-benepisyo ko doon, mag-vlog ako. Pero wala akong sahod doon. Yung pera na ibinigay niya sa akin, liquidated lahat yun. Alam niya. Tapos meron ding sponsor na ganito, na nagbigay, tapos nagsabi sa ganito. Hindi rin naman alam nung nagbalita na merong mga usapan doon na ganito. Sige, ganito, doon na lang ipunta, yung ganyan. So, meron akong ganun. Mahirap, hindi ko na lang bagitin. Masakit sa damdamin na ganun, pero ganun talaga, normal yan. Dahil hindi naman naintindihan ng tao na mari kang masira doon sa isang sinabi niya na mali naman. Ganun. Tsaka isa din yun sa disadvantage pag may sponsor ka. Imbis na iba yung gagawin mo content, mas gagawin mo yung gusto nilang gawin. Diba? Kasi ako ganito eh. Nung panahon na yun, may pera ako eh. May pera ako kasi, kumbaga, galing ako doon sa viral. Nag-viral ako doon sa Zamboanga, sa mga ganyan lugar, sa Mindanao. Nag-viral ako, tapos yung sunod-sunod yung yung paggawa ng bahay, mga ganun. Sunod-sunod siya. Instead na pupunta ako sa isang lugar, hindi na kasi susundin mo i-adapt mo na lang sa sarili mo na, sige, gawin ko na lang charity to, bigay trabaho program, gano'n na lang. Pero wala akong sahod doon, hindi ako nakikinabang. Pinaka-akin lang doon is makapagbigay ako ng trabaho doon sa mga kaibigan ko na lumapit sa akin na, Dol, wala ba tayong trabaho dyan? Kasi wala kaming ganito, wala makakain, gano'n. So, yun na lang ang pinakaano ko doon. Naiista ka sa isang lugar na gustong gawin ng sponsor kahit naman may iba ka dapat i-vlog ko pa sana yung follow-up doon sa mga viral ko. Hindi na kasi nandun ako. Doon, yun yung isa sa dahilan na yung bang makontrol ka na doon sa sitwasyon na gano'n, na instead na may plano ka, magtuloy-tuloy sana yung plano mo, tuloy-tuloy ang sahod mo, hindi na, na-stuck ka na doon. O, paano kung maiwanan ka na nung na yun? Dahil merong nagsulsol na gano'n. Maiwanan ka na nun. Kawawa ka ngayon. Kasi nga, hindi mo naging consistent yung vlog mo na gano'n. So, isa yun sa dahilan. May disadvantage. Hindi yung puro pakabig ba sa sponsor. May disadvantage din kapag may mga sponsor. May disadvantage din. Sabi nga ni Idol na, lalo na pagka, ngayon, mag-iingat na ako pagka mga lalo na pag vlogger, mag-iingat na rin ako kasi ayan. Masakit. Hindi biro yung sa usapin ng sponsor. Hindi kasi maaari kang hindi maintindihan lalo na pag mayroong hindi maririnig yung side mo. Hindi maririnig yung side mo. Hindi maipaliwanag. Basta ang sa akin, ang importante kasi hindi talaga may iwasan sa charity vlogger. Meron talagang pera na darating, may sponsor. Hindi talaga may iwasan yan kasi meron at meron talaga yan. Ngayon, ang pinaka-weapon na lang namin doon is yung resibo. Pakita namin, liquidated lahat yan. Meron. Yun lang talaga ang pinaka-importante doon. Katulad di ko yun, bawat bilhin niya, talagang kinukwenta niya kahit piso man yan o dito kahit piso. Katulad yan, halimbawa, magsabi ako ng, meron akong 5,000, ibigay mo dyan sa pamilya na yan. Tapos, ang nabili ko mga 4,999. May piso pa. So ate, may piso pang natira, ito na lang. Bibigay ko yun, pero nakabalot na yun, may piso. Para transparent lang talaga. Pero, yung sinabi na, pambili ka ng panggas, wala na, hindi na. Akin na yun. Pero minsan talaga, pag walang-wala talaga, yung offer na gano'n, kuha ka dyan, makakuha ka talaga. Ganun lang. Pero, depende na yun sa usapan. Mahirap kasi kung magiging vlogger ka, lalo na pag charity vlogger, lalo na wala kang pondo, siyempre, aasa ka rin doon sa sponsor. Kaya ako ngayon, as a charity vlogger, hinto lang muna ako. Pagka pag may pera ako, may pondo ako, may naiipon ako, go. Pagka wala, ito nga, baka next year siguro, matapos ko lang itong problema ko dito sa bahay ko na to, mapapaupahan ko na to, sa Zamboanga, mapapaupahan na rin sa Davao, babalik ko ng Saudi. Ang purpose ko kasi, tinawagan kami lahat ng
employee nung yung mga dating trabahante, tinatawagan kami, inofferan kami ng ano. So, pababalikin daw. Ngayon, baka babalik ako, mag-ipon lang ako ng pondo. Hindi pa rin mawala sa akin yung aking pagiging charity vlogger. Kumbaga, mag-ipon lang ako ng lakas para back to normal na naman. Yung kung anong lakas dati, tuloy-tuloy. Hindi ako mangingimi na gagamit ng pera ko sa sarili kong bulsa para itulong sa tao. Bigla naman ako nalungkot na sa sinabi ni Kuya Jox na pupunta at babalik siya ng Saudi. Oo, para sa mga kababayan kasi meron talaga akong gustong gawin talaga na meron lang talaga akong gustong gawin na hindi lang matuloy-tuloy dahil nga merong mga hindrance, no, may mga balakid na hindi matuloy-tuloy, lalo na sa mga ibang tao na bigla na lang imbes na ito ang plano mo, may biglang mga pumapasok, nawawala ako sa focus. Tapos ayun, nasabayan pa ng biglang bagsak. Meron akong gustong puntahan ng mga tao, yung mga katutubo talaga sa Mindanao na may puntaryan na ako kaso lang wala lang talagang pondo. Yung importante yun eh. Importante yun. Isa pa palang disadvantage kapag wala kang pera talaga tapos may mag-i-sponsor sa'yo katulad halimbawa, ibigay mo tong 5,000 tapos pero kailangan mo ng pamasahe pumunta doon, walang bibigay sa'yo. Wala. Ang ibibigay lang talaga sa'yo mismo yung para doon. Yung para doon, pero wala kang panggas, pang pamasahe. So, yun, mahirap din yung kapag wala ka talagang sariling pera. Kala nyo puro sa 100% sa sponsor nang gagaling. Siyempre, gumagastos din charity vlogger din talaga ng sarili nila. Ako, kung ano lang, yung pagiging charity ko, marami ako naipon. Kung hindi lang talaga ako na-share the blessings, wala, maraming ipon. Maraming, kaso lang, minsan kasi, pag charity vlogger ka, lalo na pag humina, meron kasing part sa pagiging vlog na, sa pagbablog na hina, lalakas. Tapos ngayon, tuloy ka pa rin kahit mahina ka, share ng ganon. Tapos hanggat sa hindi mo na namalayan na ubos na pala yung pondo mo. Itas yung balik, magbigay ka ng 5,000, 4,000, tapos yung views mo hindi mo lang makaabot ng 1,000. So, tuloy-tuloy yon hanggat sa bagsak. Pero baka nga i-counter attack yun ng mga viewers, sabihin, kumikita ka naman pag binablog pero hindi lahat. Hindi lahat. May iba talaga na mababa yung views. Meron ganun, So, yung swerte na lang talaga kung pumatok. Pumatok, viral lagi, ganun. Pagka viral naman, okay naman. Yes. Maganda siya. So, ayan. Isa ka daw sa na-scam ni RTD. Totoo ba? Totoo yan. Hindi ano yan. Totoo talaga yan. Okay, bali, ang nangyari kasi noon, gusto ko makapunta doon kay Idol Japper Sniper noong panahon na yon. Wala akong ibang alam na tao na, kasi nag-try ako sa ibang mga vlogger eh. Ayaw sumagot eh. Tapos, nag-try ako kay RTD. Mamaya, may sumagot siya. Nagkaroon kami ng kontak ngayon, usapan, chat. Tapos nakapagbigay ako sa kanya ng pera, malaki-laki din yun. Tapos, nagbigay din ako ng pera para kay yung sikat na vlogger na si Boy Tapang. Oo. Kasi, daw siya, yung tawag nito, yung admin daw siya sa GC doon ni Boy Tapang, sabi ni RTD. So, nagbigay ako doon ng 5,000 kasi nga parang iwan ko kung ano yun, parang regalo doon niya doon. Parang papakilala doon. Naniwala naman ako kasi meron nga silang vlog na yung kumakain ng sili dati, samyang, yung gano'n. Naniwala ako noon. Sige, go. Tapos kay meron din akong isang, hindi ko na lang pangalanan, nagbigay din ako ng 15,000 noon. Tapos yun, gusto ko sana na magkaroon sana ng panahon na yun na mag-birthday ako doon sa Bukana. Doon ako maghanda, gano'n. So, kaya, nabuo yung usapan na mag-withdraw ako. Tapos, gano'n. Pinadala mo kay RTD? Pinadala ko sa kanya, yung para doon sa, Tapos, ano nangyari? Paano ka na-scam? Na-scam ako kasi hindi naman nakarating yung parang sinarili niya yung pera, hindi nakarating sa dapat. Hindi nakarating, So, kibali, lahat ng nagastos ko, umabot siya ng 35,000. Yung lahat na nagastos ko simula nung dumating siya. Ano naging usapan niya after nun na nalaman mo na scam? Kinausap ka pa ba niya? Wala na kasi nagkaaway-away na yun dati yung si Wasalak, si RTD, ganun, kaaway-away na sila. Tapos hanggat sa nawala na lang siya, wala na, sino pang anuhin mo, habulin, wala na. So
So talagang in-scam ka ni RTV. Hindi ko kilala yun. Oo, hindi mo kilala yun. So ayan. So totoo daw po na in-scam si Kuya Jokes ng RTV. Almost 35K. Oo, yung gano'n. So ayan. Sa buong career ng pagbablog mo ay merong 4 na lugar kang napuntahan. Na kung saan ay tumira ka ng matagal sa bawat lugar na ito. Ang Bukana, Burias, Davao, and Piñan. Alin sa mga lugar na ito masasabi mo na dito ka lumakas sa pagbablog at alin dito ang pinakamahina para sa'yo? Burias Island, ang pinaka-big break ko. Ang pinaka-big break ko. Tapos, malakas talaga ang views doon, malakas ang income. Pero, ang masasabi ko na pinakamalaking kita ko, doon talaga sa Piñan. Kasi yung pagbili ko ng lupa doon, at saka yung pagpagawa ko ng kubo na naging bahay, napakalaking bagay yon kasi viral na matatawag natin doon kasi lahat ng views ko doon malakas eh. So, sinasabi mo, pinakamalakas ka sa Burias, pero sa Piñan ka mas malaking kinikita. Bakit ganun? Paano mo nasabing mas malaki yung sa Piñan ang kinita mo kung mas malakas naman ang views mo sa Burias? Malakas ang views ko doon sa Burias nung panahon na yon. Kaya lang, siyempre, kadalasan doon, share the blessings yun. Kumbaga, kung meron kang kita, ibabali mo rin doon, ipamimigay mo rin sa tao. Kasi nga, lalo na pag makakita ka ng mga bata na umiiyak, na walang makain, after nun, pag mabigyan mo ng pagkain, tumatawa sila, natutuwa ako. Pagka ganun, masarap sa pakiramdam, natutuwa ako. Lalong-lalo na yung nakita ko na may nagsabi sa akin, tulungan mo ito sa ganito, ganyan. Luma na yung bahay. Tapos tumutulo na, nilagyan lang ng trapal na tumutulo pa. Tapos yung sahig, wala talaga as in, wala na. Puno pa ng mga gubat na. Tapos hinugasan na lang ng tubig para lagyan ng karton. Doon siya matulog kasama ang anak niyang ginagatas pa. Mga 1-year-old pa ata yun, panahon na yun. Tapos, yun, nung sabi ko, sige, antay ka lang dyan. Wala silang makain nun. Yung bata umiiyak kasi walang gatas. Sabi ko, antay lang. Antayin mo ako dito. Bibili ako ng bigas, gatas. Ayan. So, sariling pera mo yung ibinigay mo doon? Nung una, sariling pera. So, after nun, nung pagkakinabukasan na, may tumawag sa akin na bilhan natin ng bahay at lupa. Kaya, yun. Tuloy-tuloy din yung vlog ko. Yun yung bahay ni Joy the Island Girl. Joy the Island Girl. Bahay niya. Wala pa si Joy nung panahon na yun. Yung mama niya nakita ko. So, sa inyo galing, parang sa'yo ipinadaan yung naging bahay ni na Joy dahil Shout out sa mga sponsors ko doon. Ang daming sponsors nung panahon na yun. Kaya, pero pinaka-major sponsors doon ay sponsor doon ay si Paring Bird Cubs. Salamat Paring Bird Cubs, no? At meron tayong nabigyan ng tahanan. Taga saan ba si Sir Bird Cubs? Nasa ibang bansa ata yun. Ewan ko, di ko alam eh. Naririnig ko din yung Sir Bird Cubs. Sir Bird Cubs, bakit hindi ka nagagawi sa akin? Hindi, joke lang. Nung first challenge ko, nakasali ako, parang nagpalipad din niya sa akin si Sir Bird Cubs, pero hindi ko siya totally kilala. So, pero mabait yan. Nasaan ka na ngayon? Kahit hindi, niya kilala talagang, pag makita niya na, talagang tumutulong yan. Napakabait. So, ayan. Napansin ko, na nakailang beses ka nang umuwi dito sa Cavite at matagal ka nang tumitigil dito. Pero bakit hindi ka pumapasyal sa Bukana? May problema ba kayo ni Kuya Jeff? Wala kaming problema ni Idol. Nag-uusap naman kami sa Messenger. Ang akin lang kasi, hindi kasi ako katulad nung dati na wala akong bahay kung saan-saan ako nakatira, nakikitira, nangungupahan. Kaya, halimbawa, napadpad ako sa Bukana, doon ako titira. Ngayon, kung may oportunidad sa Burias Island, doon ako titira. Kumaga wala akong sariling bahay kasi itong bahay na to, na nakuha na to ng pag-ibig. Nawala na to. Kumbaga, tawag nun, na foreclosed na siya. Yung dalawang bahay na to. Yung sa kabila, akin din yun eh. So, nawala na siya. So, wala talaga akong bahay. Tapos yung anak ko noon, si Kian, bata pa, siyempre hindi man pwede mawalay sa inay yun. Kasi doon talaga yan, 7 years old, pababa. So, nangyari sa akin noon, wala akong kwenta nung panahon na yun, kung saan-saan na lang ako nakitira. Kaya noon, ngayon kasi, hindi na ako napunta doon sa kung saan-saan, kasi
pag nandito ako sa Manila, kaya ako pupunta dito kasi lalo na pag tinawagan ako ni Kian na, Daddy, asan ka na? Na-news na kita, punta ka dito. Tapos yung ex ko rin nagsalita rin na hatid sundo ka sa bata kasi nag-aaral na. Kaya may ano na ako ngayon, kumbaga meron na akong trabaho na nagampanan, no? Which is yun ang pinaka nami-miss ko nung bata pa ako na wala akong ama na nag-aruga sa akin, hindi ako lumaki na merong ama. Yun ang kulang sa sarili ko, sa buhay ko. No, kaya sabi ko, pag ako mag-aasawa, ako magkaanak, gusto ko buo, tapos magampanan ko bilang isang tatay doon sa anak ko. Ngayon, hatid sundo ako sa anak ko, kay Kian. So, hindi ka pumupunta ng Bukana kasi wala kang matutuluyan. Parang ganun. Meron namang matutuluyan doon kay Edro. Kaso lang, siyempre nakakahiya naman doon. Kasi marami din namang mga nandoon din sa na gusto ding tumira doon. So, wala kayong problema ni Kuya Jeff? Walang problema. Walang problema kami ni Idol. So, ayan. Napanood ko dati yung vlog na ninakaw ang bag mo sa baybay ng Bukana. Ang alam ko, nalaman yun ako sino ang nagnakaw nun kasi ibinalik ang bag mo. Pwede ko bang malaman kung sino yung nagnakaw at pwede bang malaman kung bakit hindi nalaman ng barangay kung sino ang kumuha nun?